Okay. Magandang umaga. Ating pag-usapan, itong magre-react lang tayo dito sa sinabi ni Marcoleta na ang pinakamatibay na testigo laban kay Romualdez at laban kay Saldico ay pinatungan nila ng 5 milyon sa ulo. Gusto nilang ipapatay. At wala pong iba dyan kundi si Gutesa. So hanapan natin ng pwede nating i-recall yung testimonya ni Gutesa. Tapos, ang sabi ni Senator Marcoleta, kaya po siya hinahanap kasi po madadali si Romualdez at saka si Saldico. Kumbaga, naniniwala naman kasi ako ang mangyari diyan kung bakit pinapatungan siya sa ulo. Kasi po malaking ulo ang matatamaan. Yung mastermind. Matutukoy yung mastermind pag inilabas si Gutesa. So, pwede natin balikan mamaya yung testimonya ni Gutesa. At habang habang hinahanap ko pa yung testimonya ni Mr. Gutesa, papanoorin niyo po muna yung kwento sa Ganang Mamamayan na channel nila ni Mr. Lubao at pakinggan natin si Senator Rodante Marcoleta na nagsisiwalat kung ano na ba ang latest kay Gutesa. Wala na raw nakakala kung saan siya naroon. Kasi ako naman, Nakikita si Jen Sobarjaga. okay, salamat po naman. Si Nelson Lubao. Ayun. Hindi, wala na yun. Dagdag pala yun. Adlib po ba? Adlib ko na lang yun. Ayun, mga taga-London naman ang Ate Virginia Mercado. Ate Virginia Mercado, salamat po ng marami at patuloy kayong sumusubaybay sa ating palatuntunan. At kayo po ay patuloy po binabati ng Kuya Raul Ramirez sa mga taga-riyan po naman sa Tacloban. Ayan. At siyempre po, taga-abroad pa rin ito, no? Bilbao, Spain, ang Kuya Patrick Millard Magsino de la Rosa. Pakibati daw po, sana daw po ay natikman ninyo ang chorizo de Bilbao mula po sa Espanya. Hindi pa po namin nahihiwa Ayun. Pero saan may mga nagtatanong, kung halimbawa daw bang ipatawag ulit itong si Gutesa, kasi para akala na matapos ng pagdinig nung siya'y humarap, biglang nawala. Wala na raw nakakala kung saan siya naroon. Kasi ako naman, ang katwiran ko, kasi wala namang pagdinig at hindi naman siya ulit ipapatawag. Pero kung sabay ipatatawag, may garantiya bang babalik itong si Gutesa, Sen? Basta wag lang nilang takutin kasi ngayon may nagsasabi ba? na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo kaya grabe, no? tatago yung tao. Yun nga yung sinasabi mo kanina, Nelson. Lahat ng gustong tumistigo dahil sa ang pinagsasabi na nito
ay patungkol na dun sa mga talagang nakikita nating mastermind talaga. Opo. Gagawa't-gagawa ng paraan. Oho. May nakita ka nga akong mga mangilan-gilan na nakikita ko ng reliable na information na galing nito mismo sa mga i-final nila sa ICI. Opo, oho. Di umano tungkol dyan sa sworn statement ni Gutesa, pinipilit nila na yun ngang Oho. pati yung notaryo talaga ginagawa nila ng usap eh. Aha, pinalalaki ba Samantalang nila yun? nakita naman, palibasa yung karamihan doon sa mga kasama ko, hindi abogado, sa Opo. Blue Ribbon. Na pagkamali nila na ang pinakamalaking bahagi ng kanyang pagtitestigo o yung credibility ng kanyang testimony ay nandun sa notaryo. Opo. Hindi, nawala na nasaysay yung notaryo nung siya ay nagpasya na talagang lumabas at humarap sa Blue Ribbon. pagdinig sa Blue Ribbon. Opo. Wala nang issue ang notaryo dun eh. Kung tutuusin mo eh. Ang testimony niya ay binigay, binasa niya, at nagkaroon sila ng pagkakataon na tanungin siya Opo. base sa kanyang paglalahad. Under oath. O yan, Under oath yun. Opo. Sumumpa siya, umarap, pinagtatanong, sumagot, hanggang matapos ang kanyang presentation. Oho. Pagkatapos hahanapan mo ng Notaryo. wala na say-say yung notaryo. Hindi nila maintindihan yun, pero pinipilit nilang gawan ng paraan para sa ganun, maipakita sa kaisipan ng publiko na akala mo may kaugnayan pa yung notaryo. Parang vital talaga, no? Kung halimbawa hindi siya humarap, baka sakali. Oho. Baka sakali lang. Yung dokumento lang ay sinabit. Pinab- Kung bago. dokumento lang ang sinabit. Pero hindi po pwedeng hindi siya doon. Kasi nga, sinong magpapatunay kung hindi siya darating din? Oho. Susumpa pa rin siya na Oho. ako po ang may pirma dito sa sworn affidavit na ito. Halimbawa, Sen, may dala-dala nga siyang papel doon. Yung salaysay niya, hindi notarized. Hindi notarized. So, okay lang din yun. Kasi nga, sumumpas eh. Ayun. Kaya gusto kong patunayan na hindi issue yung kanyang Notaryo. notary public na yon. Nasabihan siguro yung babaeng nagnotaryo na hindi niya pirma yon. Opo. Kaya lang, sa tamang panahon, hanggat kapag nakuha ko na yung kopya ng mga dokumentong ninotaryo mismo ng opisina na yon, at pare-parehong ganun ang pinanggalingan, Oho, ganun magkakasala din yon. Ayun. Sapagkat sa notarial service law, kailangan nakaharap yung nagnunotaryo at saka yung nagpapanotaryo. Oho. Dito maliwanag na nag-assign lang siya ng isang staff doon o kaya secretary Totoo. para lang additional na kanyang ikabubuhay. Oho. Isip-isipin mo sa dami ng ninunotaryo niya September pa lang, book 8 na. Oo nga naman. Ibig sabihin nun, halos isang buwan ganun kakapal ang kanilang Ganun karami. ninunotaryo. At saka may Talagang mga, hanap buhay nila. tsaka may mga branches pala sa Sen. Yung branch niya nga, doon sa Oo. Villaruel, sa Pasay Sa City, Pasay, meron para sa ibang lugar. ang gagawin mo lang, kukuha ka lang ng sample O halimbawa, noong January, February, kukuha ka ng sample. January, February, March, April, May, June, hanggang August. Makikita pare-pareho yung notarial details. Opo. Pare-pareho yung pirma. Oho. Pareho yung Stamp. stamp ng Oo. dry seal. Sasabihin niya ngayon na hindi ko po, hindi mo nga talaga pirma, pero meron kang pinayagan, Oho. isang taong pinagtitiwalaan mo na pumirma para sa'yo. Meron siyang Para imprimatur. kumita ka. May imprimatur siya, Sen, ano? Oo. Inatasan niya yung tao, Baka akala niya kung dininay niya yung kanyang wala na siya sabit doon. Nako. Pinayagan mo Pinayagan mo na magpanotaryo ang mga tao dito, may inassign kang isang staff at siyang pumipirma para sa'yo. Oho. Hindi nga ikaw may pirma, kaya lang, ang pagpapatunay na binigyan mo siya ng karapatan na pumirma para sa'yo, kasalanan mo yon. Yun. At huwag mong bibigyan ng sala yung taong nagpapirma Oho. at nagpanotaryo. At pinalalaki pa na ng gusto, Sen. Bagamat ito, nasagot yun na nga dati. Nung may nalagpasan daw na ilang paragraph, itong si Gutesa, ikino-coach niyo pa raw niya. Mukhang, Ginawa ng usap, pati yung Oo, Jarius Bondok dyan sa dati mga ginagalang kong mga kolumnista, pati ba naman yun hindi nyo maintindihan? Sinasabi ko na nga, Oho. 4 kaming merong kopya noon. Opo. 4 lang ang binigay niyang kopya. Siguro, kukunti naman ang napagawa Na-xerox niya niyang po. kopya. Oho. At yung hawak niya ay Xerox copy. Xerox copy. So, yung chairman ng Blue Ribbon, Senator Ping, Senate President Lacson, Soto. Opo. katabi ko doon ng panahon na yun ay si Senator Win, Opo. at ako.
Habang binabasa niya yung kanyang deklarasyon, yung kanyang paglalahad, sinusundan namin. Opo. Sinusundan namin kasi gusto ko yung actual recording. Naku, kung ano-anong pinagsasabi ron. Oho. Na meron daw kasi siya sinasabing box. At sinabi ko raw, maliit. Wala akong sinabing ganun eh. Sabi ko, basahin mo, huwag kang nagmamadali, basahin mo, may nalalaktawan kang isang linya eh. Dalawa, isang linya. Oho. O di sana, kung mali yung aking ginawa na yon, di sana sinabihan ako ni Senator Ping o kaya ni Senador ano, tama naman nasusundan namin eh. Oo. E di sana sinabi niya, ano sinasabi mong nalalaktawan? Binabasa na, wala siyang pare-parehas tayo ng nalalaktawan. kopya, May nagsalita ba isa sa kanila? Wala. Oo. Alam din nila may nalaktawan siya eh. Yung palang hawak niyang kopya na Xerox copy, wala talaga doon sa original eh. Putol pala. putol po kanya. Kaya binigay ko na yung kopya ko para yun ang basahin niya. Oho. Sa kanya rin galing yun eh, hindi naman sa akin eh. Ang dating parang kino-coach niyo, binalalaktawan ka, mukhang hindi ito yung kasama sa script. Parang ganun Kaya ang ako dating. sinasabi na kung sino man yung tao na gustong tumulong sa Estado para papanagutin ang mga mastermind, Opo. sila ang inuusig. Oho. Isip-isipin mo na sabihin ko na kinausap ko yung tao na yon dahil nagpa-session siya na kausapin ako eh. Opo. Ayoko nga dahil may session kami, sabi ko nga. So sa madaling panahon, pinuntahan ko kung talagang meron nga siyang hawak. Aba, nalaman ko ngayon na meron daw nagpapunta na ron, kinuha CCTV, kung talagang ko'y pumunta ron o ganyan-ganyan. Opo. O sabi ko, okay lang. At makikita ninyo kung anong oras akong pumunta at anong oras akong umalis. Ayun. Oh. Tingnan natin. So parang yun, pati sisilipin At nila. pati yung sisilipin nila sapagkat lahat na lang ng gagawa ng paraan para sa ganun mapanagot natin ang mga tao. Kasi nga ayaw nila eh. Oho. Ang aking pagkakaalam dito, ayaw nila na matuntun talaga kung sino yung mastermind. Oho. Kaya ganito ang ginagawa nila. Nako. Ako naman, ang kagustuhan ko, Bakit ayaw? Bakit ayaw, Sen? Siyempre, ang ano dyan, si Bongbong Marcos at si BBM. mapanagot natin, maibalik ang kinamkam, ang ninakaw na pera ng bayan. Yun ang kagustuhan ko eh. Opo. Mhm. So, ako na lang yata yung lumalaban ng ganun eh. Sila lahat, parang ang gusto nila, ako pa ngayon ang pinasasama. Parang ayaw nilang matamaan kung sino yung... Halatang halata mo naman ngayon, di ba? Oho. Oo. Nako. Pero doon balikan ko yung punto na tsaka sendo sa Diskaya. Well, hindi naman yan, sabi natin, hindi restitution. Diba? Gaya ngayon, yung mga sasakyan natin ng Diskaya, ipasusubasta na. Kinuha naman nilang lahat, di ba? Opo. O, ano diba? bang gusto nila ron? Hindi mo na pinakikilaman yun. Bahala na sila doon. Basta tao ang minimaintain kong palagi. Kaya ko lang sila kinasangkapan para lang matugis natin. Para matukoy natin, maipalitaw natin, mapanagot natin sino talagang utak dito. Sino ang ugat ng lahat ng ito. Ngayon, kung ayaw pa niyong maniwala at kayo na gusto pang palitawin yung kaibayo, kabaligtaran na to, Opo. ang gusto niyo talaga, ang mahuli niyo puro sapsap na lang. O kaya palang kanilang mga pinagdidemanda ngayon, puro mga kawani lang ng DPWH. DPWH, Wala silang ni isang politiko na dinimanda. Wala. Oho. Ayaw nila yun. Ako. Teka lang, doon sa... Wala ho bang offer ng mga Diskaya? Sen, pakisabi mo nga sa kanila, magbibigay na lang kami kahit 1 bilyon para lang matuloy na lang itong pagharap namin sa Senado, kaya pagiging state witness. Wala ba silang offer na gano'n man lamang sa... Hindi ko na katungkulan yun. Basta naiharap ko sila, Opo. inayawan sila sapagkat ayaw nga nilang matukoy yung bahala na sila. Oho. Ngayon, kung may paraan sila na matukoy talaga yung mastermind, Opo. sa akin palagay, hindi naman nila gagawin. Opo. Kasi lahat ng tumitestigo para matukoy lahat yon ay kinilang ginigipit. Gusto nga mag-file ka agad ni Remulla sa Lunes eh. Paila na nila si Saldi Cuangco para matigil na at hindi na mapunta lampas pa kay si Saldi Cuangco. At alam naman nila si Saldi Cuangco ay hindi uwi sa Pilipinas. Kaya ganun nagkatapang sila. Kanilang ginigisa, kanilang pinag-uusig. Wala silang hangarin na makita yung totoo. Ang Sir, hangarin nila, mapagtakpan kung sino man ang may utak dyan.
Saan meron isang post sa social media, na maganda lang ito, hindi ko na babanggitin yung isang abogado po ito. Maganda yun, yung kanyang, yung ating pinag-uusapan na may kinalaman dyan sa restitution. Sabi nung itong abogadong ito, pinipilit ni Senador Marcoleta ang posisyon niya na hindi raw pwedeng mag-impose ang DOJ na condition na restitution bago tanggapin ang mga diskaya bilang state witness. Pero sabi niya, halatang hindi talaga nag-practice daw ng litigation si Senador Marcoleta. Ganito lang kasimple yan. Sa litigation ng abogado na humahawak ng kaso ay may full control sa presentation ng evidence. Siya ang nagde-decide kung anong ebidensya ang ipipresenta niya at kung sino ang magiging testigo niya. Walang sino mang pwedeng magdikta sa kanya, hindi korte, hindi senado, at hindi kahit sino. Kaya kung may lalapit sa isang abogado, sabing, attorney, gusto ko pong mag-witness sa kaso ninyo, may absolute discretion ng abogado na sabihin, hindi kita kailangan. At kung gusto niya, pwede rin niyang sabihin, sige, tatanggapin kita, pero magbayad ka muna ng utang mo sa client ko. Ganun daw po kasimple sa ng kanyang punto. No, ano sasabihin natin dyan? Hindi, parang gusto niya patunayan na bagamat wala yung restitution doon sa batas, may discretion pa rin daw po yung mga abogado na kung yun ang hinahanap ng Department of Justice. Ayan. Hindi nila naiintindihan ang matagal ko nang gustong ipaliwanag. Hindi madali para makatukoy ka ng malalaking isda. Opo. Walang magbo-volunteer sapagkat masasapanganib sila. Oho. Di ba? Paano ba natin ipaliliwanag sa napakasimpleng pananalita ito? Kung hindi ka gagamit ng whistleblower, Opo. wala kang makukuha. Walang magtuturo eh. Walang magbo-volunteer. O, ngayon, kaya lang naman meron tayong witness protection program para sa ganung mga pagkakataon. Di ba? O, kailangan i-process mo sila. Kailangan pumasok sila sa proseso para sa ganon, kung qualified sila, maging state witness. Oho. Yung sinasabi ng abogado yan, malayo doon sa pagiging state witness. Ayun. Ito sa pilitan na magiging state witness siya, kaya nga pipirma siya doon eh. Opo. Pero sa pagtulong niya sa Estado, kinakailangan meron siyang protection. Oho. Sa example ng abogadong sinasabi mo, wala ito eh. Opo. Di ba? Protection ng Estado ang ibibigay sa kanya. Doon sa witness. Kailangan mo maproteksyonan dahil mahirap ang kanyang gagawin. Yun lamang ang ibibigay. Kaya nga yung title ng batas na yon, Witness Protection Program. and Benefit Program. Ngayon, kung ikaw mismo maglalagay pa ng iba pang requirement, hindi mo siya tinutulungan, hindi mo siya pinoproteksyonan. Lalo mo siyang pinahihirapan. Oho. Ginagamit mo na nga siyang ng kasangkapan para makahuli ka nga eh. Pagkatapos bago ka makahuli ng malaking isda, siya pa ang gagawan mo ng Bibigyan mo ng kondisyon. bibigyan mo pa ng kundi. Wala ka talagang mahuhuli pagka ganyan ang usapan. Ayun. Yun ang pinakasentido ng gusto kong mangyari. Kasi napakarami kasing mga abogado na kanya-kanya ng pagkakaintindi sa batas, pinakasimple na yung gusto kong mangyari, lalo nilang pinalalabo, pinag-uusapan. Saglit lamang na po. Meron pa tayo ilang mahalaga pala. Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. Sige, balik ganun yun. Ulitin ko lang. Nilabas na dito na 55 million po ang patong sa uro ni Gutoy sa ngayon. At kung gano'n man, isa lang ang pakay para hindi magkaroon ng ebidensya laban kay Romualdez. Yan ka Marcos, siyempre. Kaya, nagmamadali si Boeing na isasampa para nandun na lang mapunta kay Saldico. Wala nang iba. Ikaw, Ben Lacamador, hindi ka para kaintindi, no? Sinong malaking isda? Si Romualdez. Ayoko sabihin ko na hindi ka nakaintindi. Kaya ginawa nila, kinukontra nila para hindi magsalita laban, para walang ebidensya na magsasalita laban kay Romualdez at saka kay Marcos. Ganun po yun. Hindi ba kayo nakaintindi dyan?
Kung hindi kayo nakaintindi dyan, ewan ko lang. Buti pa si Rapi Tulfo Pulandit. Nabuksan ko na yung ano mo. Bali, bukas ilalabas ko isiwalat ko yung pinigay mong data, Mr. alias Rapi Tulfo Pulandit. Pinky Lacson. Tanga Ben. Jacques Dibule, muro-muro ang usaping kanto. Ben Ricmador, kung si PBBM ang gusto ni Marcolita, hindi talaga yan makakasuhan ngayon. Ay, naku. Si Romualdez ang muna-unahin yan. Di, pwede ba gagamit sa impeachment yan kung mayroong testimonya laban kay BBM? Pansin ko sa iyo, Ben Ricmador, BBM ka, no? Merkado Kati, Dr. Toto, kasi good morning, bakit kailangan targetin si Gutesa? Nagsabi lang siya, yan nga siya tatargetin, Merkado Kati. Kasi nagsasabi siya ng totoo. Kailangan yung katotohanan sa kanya ay maibaon sa limot. Kasi pag lumabas ang katotohanan, yari si Romualdez, yari ang bata nila na si Saldico, yari din si BBM. Ganun po yun. Si Edgar Nasyan, please Toto, magandang hapon po. Zinaida, ganito na lang ba gagawin pag may testigo? Dapat huwag matakot si Gutesa kasi halos lahat kakampi niya. Yan na po ang aking masasabi na napakahalaga po bilang isang aral po sa trial lawyer po ako. Napakataas ng uri po ng ebidensya na sinasabi ni Gutesa. Mercy na Narbasa Suzuki, alam na ni Senator Marcolita po. Alam niya na. Ang problema nang wala kang ebidensya pa. Si Ben Ricmador, si Saldico ang magkukonek. Bakit mo magsasalita ba yung Saldico, Ben Ricmador? Hindi magsasalita, yung kakampi nila yan eh. Hindi mo ibig sabihin kapag inupo mo dyan, magsasalita yan. Ikaw, Ben Ricmador, kung ikaw kakasuhan, tapos meron ka sa likod mo, tatay mo ang kasabat mo, ituturo ba tatay mo? Gano'n lang yung kasimple po. Saldico, hindi niya ituturo si Martin. May direct evidence na nga kay Gutesa eh. Si Gutesa nagde-deliver eh. Kahit sa kaso na bribery lang, tapos na eh. Gano'n lang kasimple. Narinig mo ba, Ben Ricmador, ang testimonya ni pakinggan kaya natin uli yung testimonya ni Gutesa para maintindihan nyo kung gaano, ma-appreciate nyo kung gaano kalaki, gaano kahalaga ang testimonya niya na dapat magpakita na siya. Akyat mo na yun sa bahay nila sa Horizon. Din nung ibinaba yung 40. Ulitin natin. Indulgence of Senator. Are you saying pag ganito kalaki, hindi nyo kailangang i-report sa AMLAC? No, no, Mr. Chair. It's just that we cannot divulge to Even to AMLAC? You cannot? to it's part of the sorry, if with your permission, if we could Can we talk to AMLAC with indulgence of The transaction is more than 500,000. Have your internal investigation? Na libre na inumin. Yung as far as the plan, that is we leave it to the Department of Public Works and Highways, being they are the one who are responsible in determining the readiness of the projects, Mr. Chair. Yeah, but do you ascertain 2024 at nag-approve sa Matalahib Creek Pumping Station? ang noong time pong yun si D.E. Lloyd Abusa po yung DE Lloyd. Pagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo, at pagkat hinayaan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Bukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Sinabi. Ito si Gutesa. Yes, Your Pwede mo Honor. bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po.
At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Nais ko lang bibigyan ng edukasyon si Jacques Demolay. Jacques Demolay, ganito po yun. Kung ang ebidensya natin ay salita, testimonya, paano mo malalaman na mataas ang uri ng ebidensya? Ganito po yan. Kung ikaw ay magsasalita at ikaw ay mapapahamak dahil lamang sa testimonya mo at nagsalita ka pa rin, yan ang mataas na uri ng ebidensya po. Kaya sa tingin ko, maintindihan mo na ako ng ibig kong sabihin. Anong booking? Magsasalita ba yun doon? Wala namang sing interest, di ba, Jacques de Bulli? Ano bang makukuha niya diyo kung magsalita siya? Kung hindi man lang para sa katotohanan. Yung sinasabi mo, kaya tinatago si Gutisa para hindi siya mabuking sino? Si Gutisa? Hindi. Para hindi mabuking si Romualdez. Ganun po yun. Kaya gusto nila ipapatay si Gutesa. Iyak ka na, Jackie, sabi ni Pinky Lacson. Adrian Sabili, dinalon ng pera. Dinaming evidence lang yan. Okay. Ben Leclamador, nakita ba ni Gutesa? Tsaka detalyado po eh. Nakita po siya nga nagsabi na sa isang actually sa post, pero nakita niya na ang tumanggap yung tao sa bahay ni hindi na po kailangan mapakita na si Romualdez ang nagtanggap kasi bahay yun ni Romualdez. At ang pinag-usapan, hindi lang 1 milyon, 2 milyon, bilyon ang pinag-usapan. Ben Reclamador. Pag bilyon, kailangan ka pa magtanong? Kailangan ka pa ba magtanong kung natanggap ni Romualdez o hindi? Na ang nakatanggap mismo mga tauhan niya? So, na hindi nang napatupad ang pangarap ni Martin Romualdez na maging magiging presidente, hindi natupad. So, ano ikakaso mo kay Martin? Wala ngang evidence. Sa ngayon po, pwede nang ikaso dahil sa kay Gutesa, pwede na siyang kasuhan ng bribery. Naintindihan mo ba? Oh. Ganon din si Eric Yap, bribery. Pwede na po. Pakinggan natin ano yung sinasabihin ni Gutesa. Ganon din nga po at wala namang pagbabago ang sinabi. Yes, Your Pwede mo Honor. bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? Sinabi. Diretso na. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino, makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. Nakatingin si Henry 4 ang anak ko, Alcantara, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama
na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkos ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Yun, oh. Oo, si Alcantara, Tuwing oh. may duty, Talagang duty confirm. attend ako sa basura. It means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Naku, ah. Sigurado ako pag Ang bawat naprosesyan to. malita ay may post-it na nakadikit na Lalabas ang nakasaad totoo. kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Oh, panay-panay tingin ni Ang Alcantara, mga oh. executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Oo, napag ganun, oo. Multiple. Pagkatapos Kilala ni namin may Alcantara. baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko Oh, na ang laman ng pagpagulo, malita sige, Alcantara, ay oh. pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap Patay ng kay Eric AXIS Yap. Party List. Patay kay Eric Yap. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na, Ulitin mo yung paragraph 20. Wala, paragraph 20 kasi hindi ko makita Xerox yan. na putol na siya. Yung pag Xerox kasi legal ang size, kaya natatawa si Lacson, oh. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Tama po ang Residence. bahay ni Saldico. Taguig. Identified niya. Pagdating sa Horizon Residence, Kay Martin, tama rin. dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura,
ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa 11 bahay malita kay ni Saldico. House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang 11 malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Oo, patango si Humigit Alcantara. kumulang Tama, tatlong totoo. beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetail na closing, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang na harin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before you Yan, no? proceed, meron lang akong Na-confirm pa. papakitang litrato sa iyo. Naipakita. I-confirm mo, kasama na Wala lang rin si kilala ang tao na Bryce, kung pinagbigyan yan ng ba pera. si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Ang palyado nito. John Paul Estrada, di ba? Yan po, Estrada. Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni Representative Saldico, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa Horizon, Hoy, Jackie Stimuloy. sa taas. McKinley Street Binababa. sa Forbes Park, Tapos Makati. may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your So Honor. yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong Yan, yung December ginagawa ni Marcolita, 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng 3 beses sa loob ng isang linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate
ganong beses, 3 beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcolita, short Yes. interjection. With the permission of Senator Marcoleta. Thank you, may Mr. Chair. May maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty, nagro-rotation basis yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagdi-deliver. Am I correct? Senator De La Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at pahig si Senator Marcoleta, naka-charge sa oras niya yung mga susunod na tanong. Okay? Okay lang. Okay lang. Sige, boss. May- Nandiram meron lang pa naman namang- ako sa iyo. Go ahead. Meron ka pa namang 4 na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung 2 tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tiksay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Sige, sorry Thank you, na, Jackie Senator Stimuloy. Marcolita. May kaiba pang Mr. road, Gutesa, sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Yan. Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming noon, Your Honor. Alin-aling bahay Yung ang 42. pinagdi-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bago nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Aguado, Malacanang. Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon. Sa? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Dating bahay. Yes, yes, Your Wala Honor. naman, Okay, Jackie thank you. Stimuloy. Wala Ibig pa mo pong sabihin, kasinungalingan sinabi si Nabili ni Speaker Martin Gutesa. yung bahay ni Michael Yan? Palsos Inunos. Allegedly, Your Yan, Honor. Palsis, ha? Palsos. Pero paano mo alam na bahay Palsos ni Inunos. Speaker Palsos yun? Inamnibus. Kasi doon kami doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Ngayon, sinasabi mo meron kayong chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagdi-deliver? During the time nung nandoon pa ako, Your Honor. Mr. Chair, salamat po at baka meron po pong Thank you. gusto Yeah, itanong ating may mga kasama. papakita pa ako isang litrato pa. confirm din yan. Identify mo lang siya. Cross-exam din yan. Sino Sino yan? yan? Oh. Mark Tiksay, Your Honor. Oh, kilala. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa'yo? Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, Oh, si Alcantara, sinasabi mo, tanongin. hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo ito si Mark, Engineer? Yes. Sa Valle Verde po, once lang po. Oh, So, kinukonfirm na si Mark Texa ito. Mark po and Paul, karaniwan po naman. Okay, thank you. Oh. Thank you, Senator Marcoleta. totoo. Mr. Chair, Nagsigo. may tatanong lang Sinabi po ni- kung, Yes. with the permission of Yeah, okay. Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa. Tama po ba? Based doon po sa level nung malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, Correct, 48 million ang laman,
ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan kung 3 times a week ang sinasabi ninyo ang delivery? Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Hindi naman po every week or monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung Ikaw, 46 Jackie, na maleta, sinuli. 48 Masyado million ang kang, laman, halata. 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo, now 1 minute. Isang tanong niya lang. Sige, okay. 2.2 billion. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. So one time lang po ito. One time lang po, yung time ko lang yan, nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. Alright, maraming salamat po. Actually, si Eric Yap. Thank you. Patay. Yung paghalimbawa mo, kaya mo ginawa, dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na idine-deliver na doon sa Forbes, minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, Mr. Gutesa, pangkaraniwan, 15 to... 15 to, Your Honor? Yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong nabigla ka sapagkat malaki, 48, yun lang kay Congressman Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga in yung ganung kabalk Okay. yung balita na yun, Your Okay. Honor. Mr. Chair, payagan nyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Alam mo, Diskaya. Jackie, di muli. Mr. Diskaya, naalala Mahirap mo, tumayo ka nagkaroon doon. ka ng Mag-imbento ka ng kwento. supplemental Kaya mo yan? affidavit na binasa mo dito. Detalyado? Medyo mahaba pa nga di ba? Naalala mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo Yes po, Your na may petsang September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Yes po, Your Honor. Napansin ko kasi nung pinakinggan ko tiningnan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung paragraph 30 na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinek ko talaga kaninang umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito, nagkamali ka lang o... Your Honor, talagang hindi ko po nabasa dahil masyado na pong mahaba yung ano ko. Yung binabasa ko po. Hindi nga, sabihin mo na nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya. Hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi nakasulat. Baka nakalimutan pong ilagay, kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa... Nakatigil... ito, sorry. Nagkamali po ng page. Ito po, 30 po sa Region 1. Meron pala. Oo nga, nandito yung paragraph 30, DPWS Region 1. Yes po, Your Honor. Pero nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito. Opo, yes po, Your Honor, kasi mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang 37. Eh. Ito nalaktaban mo yung 30. Kaya lang ako nagtataka, kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o nagkamali ka lang? Hindi po, Your Honor, kasi napatigil na po ako noon nung... Hindi nga, sa dulo po. sagutin mo, nagkamali ka lang. Hindi po, Your Honor. Hindi po ako nagkamali. Ano nga? Sinadya mo? Hindi po, Your Honor. Bali, alam ko po parang pinatigil na po ako dito dahil masyado na po mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito, pinatigil ka, nung pagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Hindi mahaba pa yan eh. Nalaktawan mo siguro. Yes po, Your Honor. Yeah. Para maliwanag lang. Oh, Hindi gusto ko lang sinadyang maliwanagan kasi Yeah. nabanggit ko na kanina na naimungkahi ko na sana'y tawagin din si Governor Chavit Singson. Baka ka kung may connecta doon sa ano mo, baka ka kung sinadya mo. Ngayon, kung sasabihin mong nagkamali ka lang, tatanggapin ko yon. Your Honor, hindi po ako nagkamali. Naalala po, hindi lang po nabasa. Okay. Salamat, Mr. Chair. Ang susunod po ay si Senator Risa Hontiveros. You may have the floor. Salamat po, Mr. Chair. Isa munang follow-up question kay Ginoong Guteza. Paano niyo po nalaman na bahay yun ni Michael Yang? Kasi dati po,
may mga security po na kasama na ko na dati is doon po yung bahay ni Michael Yang eh. Mga security na dati yung kasama na nung panahong iyon ay security ni Michael Yang, nung panahong bahay niya yon. Yes, Your Honor. Okay, salamat po, Ginoong Guteza. Ngayon, Mr. Chair, narinig natin kanina yung testimonya ni Yusek Bernardo na USEC for Regional Operations for Visayas NCR and Region 4B. So, hindi na po nakakagulat kung yung modus operandi nila sa Bulacan ay ginagawa rin sa ibang lugar na sakop niya. So, tuloy ko po yung pagtatanong tungkol sa ghost projects dito sa NCR, particular sa Quezon City. Mabuti pong marinig mula sa DPWH na ina-actionan na rin ng department ang mga opisyal nito sa ibang lugar. Kasama sina NCR Regional Director Gerard Opulencia at sina QC District Engineers Johnny Protesta at Arturo Gonzales. Gusto ko pong balikan yung mga questionableng drainage rehabilitation project na ito sa barangays Tatalon at South Triangle sa Quezon City na lampas 100 million pesos ang halaga at parehong JJPR Construction ang gumawa. So ito po yan ulit. Nung Martes, inamin ni DE Protesta na ang ginawa lang dyan ay painting at declogging. Meron pa daw manhole repair. Ibig sabihin, ang gastos lang ay pintura, labor, at equipment na ginamit. Pero daang milyon ang preso. Si DE Protesta, nandito po sila ulit. Ano po? Yes, sir. Pakiupo para may follow-up questions ako sa inyo. Magpatuloy po. Okay, so DE Protesta. Sumangguni po kami sa QC City Engineering Office. Alam niyo po ba na ginagawa na ng LGU yung declogging ng drainage sa buong Quezon City? Yes or no lang po? No po. No! Wow, unbelievable. Sa katunayan, DE Protesta, sa estima nila ng QC City Engineering Office, Sumingit pala hindi na yung kay Gan. Okay, ito lang ang sa ating ang klaro nito ay nagpapalabas po ng 5 milyon para ipapatay po si Guteza. Siyempre, sino pa nagpapalabas ng 5 milyon? Hindi si Romualdez. Ganun lang po, kasimple po. O sige, maraming salamat po sa inyo lahat. Nasa schooling ngayon si Guteza. Hindi, paano mo ba schooling yan? Pinapamemorize script. Kwento ko talaga, Ben Reklamador. Reklamo ka ng reklamo, wala. Ikaw talaga talaga makabibiim ka talaga, tsaka maka Romualdez. Adrian Sabili. Ito pa si Jackie Gimuli, kwentong barbero. Ano man kwentong barbero? Kalbo. Ako may barbero ba sa kalbo? Okay, Ben Reclam, detalyado yan kasi meron nagtulong. Paano hindi mo yun may memorize, Ben Reclamador? Hindi ka pa nakasubok isalang sa upuan, no? Sa testimonya, no? Siguro manginginig ka pag isalang ka. Sabi ni Uncle Jan, wow, mas marunong daw, mas credible pa pala kesa kaya sa official map sa Makati Mort. Ay, pinag-usapan yung bakit ang McKinley na yan, hindi importante sa kwentong ito. Importante, alam kung saan ang bahay ni Romualdez. Sige, si Adrian Sabili, tinitira niya yung notaryo. Wala na yung notaryo na yun, hindi na importante yun. Kasi nagsalita na siya Silver bullet, ba't may patong? May patong para hindi na siya, tumahimik na siya. Sige, hanggang dyan lang, no? Maraming salamat po sa inyong lahat.